Magsitayo po ang lahat. Halina tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama natin sa misang ito ang mga nagsisipagpamisa, mga tumutulong sa ating simbahan at ang mga kababayan nating may sakit at nasa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo at manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo.
Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa iyo ay humibik. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit sa mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo ang lahat. Mayroon po ba kayong tunay na kaibigan? Yung kaibigang parang o higit pa sa pamilya ang turing mo at ganun din siya sa iyo? Yung kaibigang laging nandyan para sa iyo. Kung hindi man ay pag nangailangan ka ay siguradong darating para sa iyo. Yung kaibigang uunahin ang kapakanan mo, ang kabutihan mo kaysa sa sarili nito. Yung kaibigang magsasaya at magpupuri sa Diyos para sa mga accomplishments mo pero hindi maiinggit sa iyo. At yung kaibigang kukunin ang atensyon mo, babawalin ka sa mga kamalian o kasalanang nagagawa mo nang hindi magbabago ang tingin sa iyo. Sana meron. Kung wala, ano pong klaseng kaibigan ang meron tayo? Puro acquaintances lang, nakakasama lang, casual friends lang, katrabaho, kanegosyo, kaklase, kabisyo. Worse, kaibigang putik, kaibigang walang kwenta. Kasi hindi na magdulot ng mabuti sa'yo, magdudulot pa ng masama sa'yo. Kukonsintin o akayin ka sa pagkakasala, ichichismis ka, tutumihan ng pagkatao mo. Kaibigang plastic, parang orokan, mabuti sa harapan pero masama sa talikuran. Kaibigang John Michael ang pangalan kasi nandyan lang kapag may kailangan. John Michael ang pangalan. Nako, kung ganyan lang naman ang ating mga kaibigan, makabubuting huwag na tayong makipagkaibigan. Sapagkat po pwedeng dahil sa mga itinuturing nating mga kaibigan na yan, ay hindi natin maalagaan o makalampas sa atensyon o paningin natin ang mga tunay na kaibigan na pinapadala ng Diyos sa buhay natin. Remember that even Jesus had true friends. Kaya pinapakita niya sa atin na sa buhay natin, bukod sa pamilya natin, mahalaga na may tunay tayong mga kaibigan. Si Jesus, marami siyang mga nakasama, pero hindi lahat talagang naging tunay na kaibigan niya. Pinili lamang niya. Kahit sa mga alagad niya, meron siyang mga frequent na mga kasakasama. Nandyan si San Pedro, nandyan si San Juan. May mga pinupuntahan siya kahit na busy siya sa ministeryo niya. Nandyan si Lazaro at ang mga kapatid nitong Martha at Maria. Kasi ang kaibigan ay mahalaga. But like him, we should also choose our friends wisely. Piliin natin yung talagang makapagpapabago sa magandang paraan ang buhay natin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang tunay na pagkakaibigan ni na David at Jonathan. On the part of Jonathan, pinagtanggol niya si David kahit sa kanyang sariling ama na si Saul. Hindi rin siya nainggit kay David, bagamat threat si David sa magiging paghahari niya. Kasi sunod sa kanyang ama, siya na talaga. Narito ngayon si David na parang nakaamba na maging susunod na hari at hindi siya. Ba't hindi siya nainggit? In fact, isinaalang-alang pa niya ang kapakanan ni David. Siya ang nagkumbinsi sa kanyang amang si Saul na huwag patayin si David dahil pinagtatangkaan na nito ang buhay ng kaibigan niya. On the part of David naman, ay itinuring niya talaga si Jonathan bilang tunay niyang kaibigan kahit na ito ay wala na. Hindi man po nabanggit sa ating mga pagbasa, kung i-check po natin ang 2 Samuel 9, ay makikita po natin doon na nang nag-ahari na si David, ay sinabi niya, mayroon bang natitira pa sa lahi o sa angkan ni Saul? Hanapin niyo at ipaparanas ko sa kanya ang aking kagandahang loob alang-alang kay Jonathan. Hindi alang-alang kay Saul, sapagkat kung iisipin, napakaraming ginawang masama sa kanya ni Saul. Pero si Saul ay ikinalang niya kahit ang mga angkan nila dahil kay Jonathan na rin na kaibigan niya. Because David and Jonathan really had a special friendship, a special bond. Dahil sa una pa lang, matibay na agad ang pundasyon ng pinagsimulan ng kanilang pagiging magkaibigan. Kung nagsimba po kayo kahapon, ay siguradong narinig po ninyo ang tagumpay ng pakikipaglaban ni David kay Goliath. Napakatindi ng success o tagumpay na ito laban sa Pilisteyong si Goliath, sapagkat walang sino man ang makagawa nito, not even King Saul. Dahil dito biglang tanyag si David sa kanyang mga kababayan. Kaya siguradong
marami ang sa kanya gustong makipagkaibigan. Isa na nga po dito ang anak ni Saul na si Jonathan. Pero hindi dahil magaling at nagtagumpay si David kay Goliath, kaya gusto ni Jonathan siyang maging kaibigan. In the same way na hindi dahil anak ng haring si Saul si Jonathan, kaya pinili ni David siyang maging kaibigan. No, ito ay dahil pareho sila ng paninindigan. Pareho sila na handang makipaglaban kahit nag-iisa lamang para sa Diyos. Si Jonathan ay ganyan sa 1 Samuel 14. Kahit kakonti lang ang kanyang kasama at kahit napakalaki ng posibilidad na matalo siya, kaya niyang ilaan ang kanyang buhay para supuin ang mga Filisteo sa ngalan ng Panginoong Diyos. Yun ang nag-forge sa una pa lang ng friendship nila. Kasi wala naman yung nagkakilala muna, wala naman yung lumabas muna sila, nagkainuman muna, wala naman yung may common friends sila, nakita sila. Walang ganun eh. It's just that nandun agad yung spark nang ma-realize ni Jonathan para kay David at nang ma-realize din ni David para kay Jonathan, itong taong to, katulad ko, kahit tihado, lalaban para sa karangalan ng Diyos. Yun talaga ang naging common interest, common vision, common conviction nila, pagmamahal sa Diyos. At yun ang sa una pa lang ay naging maganda ng pundasyon ng pagkakaibigan nila. At yun ang pundasyon ng tunay na pagkakaibigan, values of God. Kaya nga po magandang itanong natin ngayon sa ating sarili, sino mga close friends natin? Sino? Sipin po natin, ilarawan natin, pangalanan natin. And then yung follow-up questions, what are our common interests? What are the values we hold dear? What qualities draw you to them and draw them to you? Because if these interests, values, and qualities have nothing to do with God at all, then this is not the kind of friendship that will last. And this is not the kind of friendship that will help you a lot. Mabuting tao ba ang kaibigan mo? O napapabuti ka ba ng pakikipagkaibigan mo sa taong ito? Mas nagiging mabuting asawa ka ba o siya pang nagtutulak sa iyo na humanap ng iba? Mas nagiging mabuting magulang ka ba o mas naging pabaya ka? Mas naging mabuting anak ka ba o naging suwail ka pa? Mas naging mabuting kapatid ka ba? Mas naging mabuting tao ka ba dahil sa kanya? Sapagkat kung hindi, iwasan mo na hanggang maaga. Kung hindi man ay bawasan mo ang pakikipagkita o pagsama mo sa Kanya. Huwag po tayong mag-invest sa pakikipagkaibigan na sa una pa lang alam nating walang basbas ng Diyos o hindi makadiyos. Sapagkat hindi magtatagal yan. Sayang lang ang friendship, ang time, ang efforts, maging ang mga material things na invest natin dyan. Yung pakikipagkaibigan na hindi na makatutulong sa iyo ay makasasama pa. Yung pakikipagkaibigan na hindi mo na nga makikita yung tunay na kaibigan na laan ng Diyos para sa iyo ay mapupunta ka pa sa iba na pwedeng gamitin ng demonyo para sirain ka. Tandaan po natin yun ha. True friends are heaven sent. Kung may pinapadala ang Diyos na mga tao para maging tunay nating kaibigan and therefore makatulong sa atin, may mga gagamitin din ang diablo ng mga tao para sirain tayo. Kaya mag-ingat po tayo sa pakikipagkaibigan. Yes, tulad ni Jesus, pakisamahan natin ang lahat, sino man, ano man, pero piliin ang ating magiging kaibigan. Kung sana tulad tayo ni Jesus, na ma-impluwensyahan sila sa kabutihan, papaano kung ang mangyari ay the other way around? Remember what 1 Corinthians 15:33 states, that a bad company corrupts a good character. Kaya wag na po tayong makipagsapalaran. Tayo na ang umiwas sa mga tao na hindi natin dapat maging kaibigan. Pakitunguhan pa rin sila ng may paggalang, turuan pa rin sila ng mga bagay na dapat nilang matutunan. Itama pa rin sila sa mga pagkakamali nila sa magandang paraan. Pero iwasang madalas at matagal na sumama sa mga taong yan hanggat hindi pa talaga sila nabubuhay sa kabutihan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samot Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgit ang Diyos ang samok. Alam kong diringgin ng Diyos ang samot Alam kong di ringgit ang Diyos sapagkat anak niya ako. ang samok ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samot. Kung di ringgit ang Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samok ko. Panginoon, tulungan mo kong makatagpo ng tunay na kaibigan. Dahil hindi naman lahat ng aking mga pangangailangan ay naibibigay ng aking pamilyang inaasahan. Lalo na kapag may kanya-kanyang pamilya na, may kanya-kanyang priorities na, may mga kanya-kanyang career na. Panginoon, tulungan mo kong makatagpo kahit isa lang na mabuti. Yung may takot din sa iyo, yung maglalapit sa akin sa iyo, at yung will bring out the best in me. Hindi yung best na gusto ko, kundi yung best na sarili ko na gusto mo. Hallelujah! Hallelujah. Yung tutulong sa akin upang matupad ang magandang plano sa buhay ko. Yung magiging Jonathan ng buhay ko na magtatanggol sa akin, na magbibuild up sa akin, na hindi ako kaiinggitan, na magiging para o higit pang sa kapatid ko. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Si Jesus ang pinakatunay nating kaibigan. Siyang nagsabi, hindi niya tayo kakalimutan. Siyang nagsabi, hindi niya tayo iiwanan. At siyang nagmahal sa atin samantalang tayo pa ay makasalanan. At siyang hindi nagbabago sa Kaniyang pagmamahal sa atin kahit tayo paulit-ulit na nagkakasala. Siyang kaibigan na naghihintay na po pwede natin laging balikan kahit tayo'y malayuan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa iyo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo, sana'y tanggapin ang alay ko.
Nalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloobong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin na araw-araw, tinatama namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinla sa katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Tahimik po nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng sama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabanggit, iyon ay dumating. Sa'yo anumang isip ko'y dilingin. Alam kong nasa tabi
lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di kumabot, karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaman. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mo wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paduluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kaming walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at sa inyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po.